Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbabahagi ng kwento ng tagumpay, sakripisyo at pag-angat mula sa simpleng simula tungo sa matatag na pagninegosyo. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyante nagpatunay na ang pinanggalingan ay hindi hadlang sa nararating ng isang tao basta may sipag, tiyaga at pananalig sa sariling kakayanan. Isang probinsyano na mula sa bayan ng Baco Oriental, Mindoro, pinalaki sa buhay, bukid at dagat at maagang nahubog sa hirap ng trabaho at disiplina sa buhay. Mula sa pagiging isang simpleng boy sa panadera hanggang sa pagbabarbero para maipagpatuloy ang pag-aaral. At sa wakas, sa pagpasok ng mundo ng pagninegosyo kung saan walang pagsubok ang makapaghinto sa kanya. At ngayon siya ay utak at puso sa likod ng yung Venture Food Corporation, ang kumpanyang nagtaguyod ng food at hospitality business na nagbibigay serbisyo, oportunidad sa maraming Pilipino. Isang ehemplo ng determinasyon, negosyo na ang may malasakit at pangarap na tao walang iba kundi si Mr. Lorenzo Binay Manalo, founder at CEO ng yung Venture Food Corporation. Sir Lawrence, welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Salamat po sa napakagandang pag-introduce. Medyo kinakabahan po ako kasi ngayon lang po ako na naka-experience ng ganito. At pinapasalamatan ko rin po ang nag-invite sa akin dito, si Kasosyong Arvin, sa kanyang paanyaya sa akin. Magandang araw din po sa ating mga manonood sa Kabuhayan at Negosyo. Sa inyo po, Yusek Gani. Marami pong salamat sa pagpapaunlak. Isa pong karangalan na ma-invite niyo po ako dito sa inyong programa. Opo. Salamat sa iyo, Lawrence. At noong paman nag-usap tayo nung event ng ating kasosyo, si Arvin, ay talagang hanga ako doon sa talagang istorya ng buhay mo, Lawrence. No? So, siguro sa mga taga-subaybay ng Kabuhayan at Negosyo, ikaw na rin siguro magkwento, saan ba nanggaling? Sino ba si Lawrence? Please. Maganda pong tanong. Salamat po sa napakagandang katanungan. Bali ako po, isang simple, kung tawagin ng iba minsan, maliit na negosyante. Pero nag-umpisa talaga ako as in wala. So, galing ako sa, ang nagpalaki sa akin yung lolo't lola ko sa bukid, sa Mindoro, sa Baco. So naranasan ko yung hirap ng buhay ng pagsasaka ng palay. At pagkahabang pinapalaki yung palay habang hindi pa siya pwedeng anihin, nagkokopra kami ng niyog sa bundok. Meron ding niyugan kasi yung lolo ko. So naranasan ko din yung lahat ng klase ng hirap sa pagkokopra. Yung lahat ng proseso sa pag-aani ng palay, pagkukopra. So, natawid ko yon. Pero nung time na ako ay nag-teenager na, naisipan ko naman na umuwi sa amin sa mga magulang ko sa Tingloy, Batangas. So, sa Tingloy, Batangas, sa hindi nakakaalam, ito ay isang isla. Isang maliit na isla, nasako pa rin ng Batangas. So, ang hanap buhay naman doon is mangingisda. Fisherman ng tatay mo. Fisherman din yung tatay ko. Naranasan ko rin yung hirap ng pangingisda. So, parang medyo na napaisip ako, bakit meron man mga tao na may magagandang kabuhayan samantalang kami doon sa grounds na yun, mahirap pa din. So, nag-explore naman ako papunta ng Bawan, Batangas para doon sa maliit na bayan. So, nag-umpisa ako. Nilakasan ko lang yung loob ko. So, nag-umpisa ako bilang boy sa bakery. Doon sa may bakery na yon, katabi ng bakery na yon, barbershop. So, sabi ko, marunong din ako maggupit. Parang binola-bola ko lang yung mga barbero. Tinignan ko, maganda pala yung kita sa paggugupit. Kaysa pagiging boy sa panadero. Kaysa doon sa pagiging boy. Well, okay naman yung pagiging boy kasi nahubog din naman yung
may naging experience ka doon. Yes po, yung disiplina, yung kababaang loob natin. So nahubog talaga doon sa pagbuboy, yung pagsunod sa mga nakakataas. So iba naman yung naging experience ko sa pagbabarbero. Hindi ko akalain na sa pagbabarbero pala, pwede ako makatapos ng pag-aaral. So ako ang nagpaaral sa sarili ko kasi sayang yung kinikita kung walang patutunguhan. Correct. Noon pa man, parang nababalyo ko na kung paano kitain ang pera. Yung hindi kagaya ng iba kong mga kasamahan na excuse me, hindi kagaya ng iba kong kasamahan na kapag kumita ng pera, mag-iinom, maglalasing, happy. Yung mga YOLO type na kung tawagin nila ngayon, yung you only live once. Pero yung sa akin na ginawa, nag-iba ako ng landas. So, ginamit ko yung mga perang kinikita ko to educate myself. Nag-aral ako, So, self-supporting kayo, Lawrence, no? Fully self-supporting. Bukod sa ako ang nagsusupport sa sarili ko, nakakatulong pa rin ako sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko. In fact, yung mga kapatid ko, tinuruan ko din na mag-barbero. Kaya 5 kami, 4 kami lahat barbero. Isa lang yung hindi. So lahat kayo ay natuto sa paggugupit. Na-influensyahan mo sila, Lawrence? Opo, dahil na ipakilala ko sa kanila na ang trabahong ito ay marangal. So madali din kumita ng pera at the same time, hindi ganun kahirap ang trabaho. So ikaw ay nakatapos ng kolehiyo? Yes. So ano yung natapos nyo naman, Lawrence? Yung natapos ko po ay 2 years marine transportation. Bali sa Cubierta. Magsisiman na barko. So, ikaw ba na-practice mo yung pinag-aralan mo na college? Ikaw ba ay namasukan ka agad bago ikaw ay natuto sa pagninegosyo? Bali, nung nag-graduate po ako, puro training po ang inatupag ko kasi yun yung kailangan sa barko. So, gumastos din kami ng malaki. Tapos, nangyari, hindi yata talaga para sa akin ang pagsisiman. Kaya, So, plano mo, ang ambition mo ay makasampa ka sa barko? yes po, ang pangarap ko po noon dati maging kapitan ng barko. Okay. Pero hindi po ibinigay sa atin at sa awa naman ng Diyos, iba naman yung ibinigay niya. Maging kapitan ng ating negosyo. Yun ang mas maganda. So, ano ba yung pangarap nyo talaga nung kayo ay bata, nung kayo ay nag-aaral pa? Ikaw ba ay gusto mo talaga maging negosyante or gusto mo lang makatapos sa pag-aaral at gusto mong magtrabaho? Ay, salamat po sa magandang tanong. Ang pangarap ko talaga noong bata pa ako, kagaya ng mga nakikita ko sa mga tiyuhin ko, sa mga kamag-anak ko na nakakaangat sa buhay, maging kapitan ng barko. So habang lumilipas ang panahon at nararanasan natin yung hirap, parang nagbabago. So nagsuswitch yung buhay ko. Yung hilig natin sa buhay. Yung hilig ko sa buhay dati, natuon sa pagiging negosyante. So, sa madaling salita, hindi ka natanggap or ayaw mo maging mapunta doon sa education na tinapos mo? Hindi. Anong dahilan nun para na hindi ka natanggap doon, Lawrence? Hindi ko rin po alam dahil pinagbuti ko naman yung aking pagtitraining, ipinasa ko naman yung training, lahat naman ng requirements ginawa ko. Pero hindi ko rin alam kung ano yung kapalaran na naghihintay sa akin. Basta ang sinubukan ko na lang is kung anong meron ako, kung anong kaya kong gawin. So kung hindi ako matanggap doon sa company na gusto ko, sa barko na gusto kong sakyan, what if kung ako na lang ang gagawa ng sarili kong negosyo? So yun na lang yung pumasok sa akin noon kasi mahirap maghintay ng kapalaran na hindi mo alam kung kailan dadating. Bago natin pag-usapan yung unang tinahak mo na pagninegosyo, bakit marine ang engineering ang gusto mong kurso, Lawrence?
Yun kasi yung madalas kong nakikita sa aking mga tiyuhin doon sa amin. Yung Mga magaganda kakilala yung, nyo, oo. magaganda yung bahay nila. Na Yung pagkasiman, ano? nakakabili Oo. sila ng maayos na mga gamit. Maganda yung buhay. Buhay. Nakikita ko doon sa kanila. Kaya parang yun na lang din yung alam ko na gawin. Mhm. So noong lumipat naman ako sa ibang city naman, iba naman yung nakita ko. Mhm. Hindi ko nakita doon sa lugar na kung saan ako nanggaling. Mhm. So, ngayon, hindi mo tinuloy yung ambisyon mo na maging seaman, ano? Hindi natuloy. So, ano yung unang-unang negosyo na pinasok mo, Lawrence, na talagang masasabi mo na unang sinubukan mo na hanap buhay? Well, salamat po sa tanong. Ang una ko pong sinubukan noon, barbershop. Nagtayo ka na sarili mong barbershop? Yes po. Nung nag-ano na ako, nung tinanggap ko na sa sarili ko na hindi siguro ako para sa seaman. So, kung ano na lang yung meron ako bilang barbero, so naisipan ko magtayo ng barbershop. At the same time, nagkakilala kami nung misis ko na marunong naman siyang magluto. Meron na siyang maliit na karinderya. So, nung nag-tie up kami na may barbershop, tapos sa harap merong Restaurant? karinderya. Karinderya, oo. Karinderya lang nung time na yon. Doon din sa Bawan, Batangas. Kabawan, oo. Yun po. So, kumusta naman yung takbo ng barbershop mo at saka yung karinderya ng misis mo? Maganda naman po, nakakaraos tayo sa ganong klase ng hanap buhay. Kumbaga nakakatawid sa mga pangangailangan, yung mga anak natin, yung mga anak ko napapag-aral ko ng maayos. At the same time, kasama ko pa sila sa lahat ng event na meron sila. Wala akong absent, wala kaming absent sa kanila. Buong pamilya kami, magkakasama kami na hindi namin kailangang lumayo. So parang naging, na-realize ko sa sarili ko na kung nagbarko pala ako, kung naging seaman pala ako, yung pala yung mawawala sa akin. Hindi kompleto ang buo ang pamilya mo. Lalayo ako sa kanila, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila, hindi ko sila magagabayan ng tama. So, ngayon, gumanda yung barbershop mo, lumaki, at yung karinderya ay maayos naman. So, ano yung mga ibang negosyo na sinubukan mo, Lawrence? Doon sa negosyo na sa barbershop po namin sa Bawan, bali ang ginawa ko doon, nakapag-desisyon ako na mag-level up kami dito sa Manila. Okay. So habang iniwan ko yung barbershop po sa Bawan, so pinaano ko na lang sa mga kapatid ko. At dito nakipagsapalaran kami ni Mrs. Sa Manila? Magtayo kami ng maliit na restaurant. Pero yung barbershop gumagana pa rin nung time na yon. Okay. Bale, ang nangyari doon, mas maganda yung opportunity na ibinigay sa akin sa Manila. Kaya nag-focus kami sa Manila, kung saan kami nakapwesto ngayon. So, ano yung naging negosyo nyo naman una dito sa Manila, Lawrence? Nung una po, yung mga restaurant na... So may experience na kayo? Opo, kasi yun na yun talagang alam namin ni Mrs. Tapos nung kalaunan, nagkaroon ako ng kamalayan sa hotel. So sa maliit na hotel, kung tawagin ay motel, pension house dito yung kilala nila. Yun, naitaguyod namin. So ngayon, yun yung aming pinagkakaabalahan. So, kumusta yung pagmamanage mo dito sa... Hindi ka ba nahirapan? Alam mo, hindi biro mag-start ng pension house business kasi malaki ang puhunan. Ikwento mo sa amin, Lawrence, para sa mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo. Paano mo ba ito inumpisan itong pension house business? Sa pagkakaalam po, para po sa kaalaman ng lahat, hindi lang po ako isang barbero. Ako po ay isang jack of all trade. Kasi po, kapag sa sobrang kataasan ng expense, ng cost, ng puhunan, at doon tayo nakatingin sa puhunan, talagang hindi po tayo makakapag-umpisa. Okay. Kasi kagaya ko po na nanggaling talaga sa wala talagang mauumpisahan kasi walang puhunan. So anong meron ako? Kung anong meron ako, yung pagiging jack of all trades ko, kaya kong Malakas ang loob mo. Yes po, kaya kong gumawa ng kama, kaya kong gumawa ng sopa, kaya kong gumawa ng
mag-banyo, kaya kong mag-tiles, kaya kong mag-ano. Pero, pwede ko silang ituro sa mga tao na kung sino yung kukunin ko na hindi ganun ka mahal kasi hindi sila ganun ka-skilled. Pero mas maganda yung quality. So, paano mo to inumpisahan itong pension house business mo? Ikwento mo sa amin kasi hindi yan madali na negosyo, Lawrence. So, ikwento mo sa amin para mabigyan din natin ng tip yung mga kababayan natin na nais mag-umpisa na medyo natatakot sila mag-execute sa ganyan na klaseng business. Iba kasi Yosik Gani, iba kasi po yung nangyari sa buhay ko. Yung pagkakataon, hindi ko po sinasadya. Parang ibinigay sa akin talaga yung kapalaran na yan na para sa akin lang talaga. Ngayon, nanggaling po yan sa problema nung inuupahan ko. So, maraming problema doon sa plumbing system nung building. So, hindi nila ma-address, hindi nila maayos. So, ang ginawa ko, tinulungan ko lang sila na maayos. Tapos nung naayos, naisipan kong gawing pension house. Dahil nakikita ko dati doon sa mga kaibigan ko na meron ding pension house, ganun lang ginagawa. So nung nakita ko yung opportunity, nilakasan ko lang yung loob ko. Alam ko kung paano ayusin. So dumating yung time na nag-grant sa amin. Ipinagpatuloy mo? Pinagpatuloy ko na lang. So ngayon, naging training grounds ko at sana maging totoong hotel na. Oo, hindi yan imposible. Pagka may mga, yun na nga, naumpisahan mo na wala kang puhunan. Ngayon, na existing na, i-improve mo na lang yan, Lawrence. Bali, ang naging puhunan ko dito, lakas lang talaga ng loob dahil yung mga, syempre kailangan talaga ng pera. So, ang naging puhunan din natin dito, naging puhunan ko dito, ang naalala ko is yung dignidad ko. Kasi meron mga nagpautang sa akin. Alam naman natin na hindi ganun ka biro yung mag-umpisa ng hotel. Kaya hindi rin talaga po pwedeng walang puhunan. Kailangan may puhunan. Pero kung wala kang credibility, walang magpapautang sa'yo. Like ang bangko, like ang ano. So nabubuo naman yun doon sa time na kung kailan ako nag-deposit, parang bubuo din muna ng credibility para magkaroon ng magtitiwala sa atin. So, hindi ba ito mahirap na negosyo, itong pension house business? At ano ba yung mga common challenges na problema na na-encounter mo sa ganitong hanap buhay, Lawrence? Maraming problema ang mga negosyo, especially yung sa hotel. Unang-una yung mga gamit na nasisira, kapag ka yung mga guest natin hindi naman talaga ganun ka malasakit. Minsan, sira-sira kapag iniwanan nila. So, yun yung nagiging challenge. Tapos yung mga empleyado, pagka hindi rin maayos yung kanilang mga pagtrato, yung pinaka-hospitability nila. So, nagkakaroon ng mga bad feedback, bad comment. So, kailan mo talaga inumpisa? Anong year ito inumpisahan mo itong pension house business, Lawrence? Yung year na inumpisahan namin yung pension house, I think mga bago mag-pandemic, mga 2019. So matagal-tagal na rin. Opo. So, ikwento mo sa amin yung operation ng pension house, Lawrence. Paano ka naman nakakuha ng mga client mo? Hindi madali yan. Motel ito, di ba? Maraming mga, itong negosyo na to, yung competition sa motel ay hindi madali. So, paano ka naman nag-marketing dito, Lawrence? Ang marketing po na ginawa ko diyan, so mga mga flyers lang, tapos Facebook, post lang ng post sa Facebook. Tapos, hindi naman kasi mahirap dito sa lugar ko kasi marami ditong mga establishment na nangangailangan din ng mga matutulungan. Sa Paco ito? Sa Paco po. Malapit po kami sa mga, parang din yung area ay busy talaga. Okay, oo. Busy talaga. Oo. Kaya hindi po ako nahirapan dito sa Manila. Pagpapatuloy natin itong
unang negosyo na sinubukan mo rito sa Manila. At wag po kayo alis, mga kasosyo, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Traffic enforcer na nangungutong kapalit ng violation ticket? Nako, bawal ito. Isa sa mga inirereklamo ng mga motorista ay ang mga traffic enforcer na bigla ka na lang paparahin dahil mayroon ka raw nilabag na batas trapiko. Pero paano kung imbis na isyuhan ka ng ticket, humingi na lang ito ng pera bilang kapalit ng parusa mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung inakusahan ka ng isang enforcer sa anumang traffic violation, kahit wala ka naman talagang nilabag, ito'y may tuturing na misconduct. Kung humingi naman ito ng kapalit, ito ay bribery na tinatawag. Ayon sa batas, ito'y paglabag sa Republic Act No. 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para managot ang kotongerong enforcer, maaari kang mag-report sa lokal na pamahalaan na may hawak sa traffic management. Dumulog sa Office of the Ombudsman na may control sa misconduct ng mga public official. Mag-file ng criminal complaint sa paglabag sa RA 3019. Pinahihintulutan ng batas ang paggamit ng ebidensya tulad ng dashcam footage, witness statement o anumang dokumento na magpapatunay sa totoong nangyari. Kaya manong enforcer, mahirap man ang buhay, lumaban ka ng patas. Gampanan ng maayos ang iyong trabaho at sundin ang batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Maraming nagsasabi na kapag ang isang tao ay agad na nagiging defensive o palaban sa simpleng tanong, maaaring ito ay senyales na may tinatago o nakakaramdam ng guilt. Totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Psychology Today, ang pagiging defensive ay maaaring bunga ng takot na ang akusasyon laban sa atin ay totoo, na nag-uudyok ng ating sariling panghusga sa sarili. Dagdag pa ni Dr. Stan Hyman na ang pagiging defensive ay isang mekanismo ng ating ego upang maprotektahan ang sarili mula sa mga damdamin ng guilt, kahihiyan o takot. Ayon naman sa The Gottman Institute, ang pagiging defensive ay isang anyo ng self-protection na nagmumula sa pakiramdam ng pagiging biktima o sa pagtatangkang iwasan ng pananagutan. Ang pagiging defensive ay maaaring senyales ng guilt, ngunit hindi ito palagi ang nangangahulugan ng kasalanan. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto at iba pang palatandaan bago humusga. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ
DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Mabilis bang mabawasan ang storage mo sa iyong computer? Baka meron kasing naka-install dyan na mga unwanted na software. Kaya narito ang mabilis na paraan para mabura ang mga software na hindi mo kailangan. Step 1. Pindutin mo ang Windows plus R sa iyong keyboard para bumukas ang run command. Step 2. Sa search bar, i-type mo ang shell:apps folder at hintayin mong mag-load ang mga software. Step 3. I-right-click mo ang software na hindi mo kailangan at pindutin mo lamang ang uninstall. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Nanawagan si Senate Foreign Relations Panel Chairman Erwin Tulfo sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na maglatag na ng agarang recovery plan para sa mga Pilipinong nakatakda sanang umalis patungong Middle East. Ngunit naudlot ang deployment dahil sa airstrike at paglala ng tensyon sa rehiyon. Ayon kay Senador Tulfo, habang binibigyang pansin ang kalagayan ng mga OFW na nasa mga apektadong bansa, dapat ding tutukan ng mga kababayang naiwan sa Pilipinas. Anya, marami sa mga ito, lalo na mga mula sa probinsya, ang gumastos na para sa dokumento at iba pang requirements sa pag-asang makapagtrabaho sa Middle East. Bilang sponsor ng 2026 budget ng DMW at OWA, iminungkahin ni Senador Tulfo ang paggamit ng 2 bilyong pisong agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW sa nangangailangan o ang Action Fund para sa pinansyal at mental health assistant na maapektadong mga OFW. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok X, DWIC News app at website. Ako po si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga kasosyo, kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Lawrence sa Kabuhayan at Negosyo. Lawrence, itong kwento mo sa pension house business mo ay napakaganda, no? So, ito ba ay na-develop mo or nag-level up ka pa? O ano ba ang ibang negosyo na idinagdag mo dito sa pension house business mo? Yung mga dinagdag ko lang dito, talagang kailangan. Actually, Yusik Gani, hindi ko naman siya kailangang dagdagan. In fact, yung mga plano ko dito is improve pa ito na para bang iniaakyat ko siya sa level ng pang-hotel na talaga. Kasi ang nangyari po sa akin dito, para naging training grounds ko lang ito kung paano ako magkakaroon ng hotel someday. So parang yun na yung pangarap ko ngayon. Yung magkaroon ng hotel talaga. So, ngayon, sa sistema naman, unti-unti kong binubuo. Siyempre, hindi naman po ako talagang nagtapos ng pagiging entrepreneur. Wala po akong formal courses na pinapos regarding sa pagninegosyo. Kaya, ang pinaka-challenge sa akin kung paano ko patatakbuhin ng maayos at may improve pa yung quality ng aming hotel. Pati yung aming pagkain. Kasi So may itong hotel mo, mayroon ka rin itinayo dyan na restaurant malapit? Yung pong aking restaurant, nasa likod lang nung... So may restaurant ka rin sa hotel. So by the way, Lawrence, ano yung pangalan ng pension house mo? YFC Pension House. Oo, so yung likod niya, nandun din yung ano mo. Tapos sa harap po ng YFC Pension House, nandun yung Yam Food Hub.
Yun yung hayam Yung pudhado. pudhab, kambingan. Ito At yung iba pa. kambingan, oo. Opo, kambingan. So, ang specialty namin dito is kambing, mga sisig. At meron pa din po pala akong rabbit na ini-improve doon yung rabbit. So, ini-introduce ko yung rabbit as a healthy meat. Okay. Maaring hindi ito familiar sa iba, maaring yung iba hindi alam yung rabbit. Pero natuklasan ko yung rabbit ay napaka-healthy na meat, healthy na pagkain. So marami lang nagdi-discriminate dito sa atin sa Pilipinas dahil hindi sila sanay. Pero noong una, hindi rin kami sanay sa rabbit. Hindi ba mahal ang meat sa rabbit kumpara sa mga chicken or baka? Ano ba ang diferensya dyan, Lawrence? Medyo mahal po yung Rabbit. kasi nga may quality. Alam naman natin na So kapag yun ang may isiniserve quality, nyo rin doon sa restaurant nyo? meron din pong naghahanap, meron din pong umu-order. Kasi po, yung rabbit na yan ay sarili naming alaga sa farm. Meron kami mga rabbit doon sa farm. So saan naman yung farm na kinukwento mo, Lawrence? Sa sa San Juan, Batangas. Okay. So may farm kayo doon na rabbit. Rabbit po yung mga inaalagaan. May kambing din kayo. Meron din po kambing. So yung kambing nga lang po, laging ubos. Talaga? Ang mahirap po sa kambing, matagal pong alagaan. So kapag andyan na yung mga customer natin, hindi natin maiwasan na bibili na lang tayo sa talagang Ina-outsource mo na lang. Ina-outsource na lang. Kasi alam naman natin bago alagaan yung kambing, napakahaba ng panahon. Eh kung araw-araw kumakatay kami ng mga 4, 3, di kulang na kulang kahit daang pang kambing. Medyo challenge din ng mag-alaga dito sa atin. So paano mo naman naitayo itong kambingan mo dito sa malapit sa pension house? Di ba mahirap yan na pinagsabay-sabay mo talaga, Lawrence, yung negosyo mo? Sa tulong lang asawa ko po, na manage ko naman ng maayos dahil nag-divide kami ng trabaho. Siya doon pagdating sa pagluluto, sa kusina. Ako naman pagdating sa mga sistema, ako naman yung nag-i-implement ng mga rules and regulation, pati yung mga legalities hanggang doon sa ating mga workflow. Yun. So ano ba ang masasabi mo, Lawrence, sa itong restaurant business mo, pension house? Ano yung mga nagiging challenges mo dyan, problema mo dyan na sabay yung ganyang magkaiba na negosyo? Ang unang-una po nating nagiging problema dyan is yung mga empleyado natin. Kapag ka naturuan natin ng tama ngayon, bukas, iba na uli yung gagawin. Siyempre tayo naman, hindi tayo magpapabaya. So medyo challenge talaga doon sa mga empleyado. Kailangan din na hindi tayo maging harsh sa kanila. Naranasan nyo ba, Lawrence, na ikaw ay nalulugi or hindi naging successful ang ginawa nyong negosyo at may mga kwento ka ba na may tinayo ka na negosyo na hindi rin nagtagumpay? May mga negosyo po ako na hindi rin nagtagumpay nung una. Kasi, siyempre ako po bilang naghahanap ng mga oportunidad. So, napasok din po ako sa mga iba't ibang negosyo kagaya ng trucking business, salon business, at saka motorcycle parts and accessories. So napasok mo ito, hindi ka rin naging successful dito? Successful sana ako kung magpo-focus ako. Ang nawala sa akin doon is yung focus. Kasi nga sa dami ng mga inaasikaso ko. Oo. So, Medyo so pinasok mo rin pala ang trucking. Sinubukan ko po. Ano yung nauna, yung trucking mo o itong pension house? Nauna po yung tracking. Yung pension house, bago yung tracking. So, paano mo naman nasabi na parang hindi ito dapat ipagpatuloy ko itong negosyo na to? Paano mo nasabi na hindi ito para sa'yo? Maganda pong tanong. Salamat po sa katanungan na yan. Kaya ako po nasabi na hindi yan para sa akin. Unang-una, nung time na ako ay nagtatracking, marami pong nawala sa akin. Nawala sa akin yung pahinga. Nawala po sa akin yung kapayapaan. Nawala sa akin ang mga tiwala sa mga tao.
Dahil ang trucking business ang pinakamahirap po naging Negosyo mo. negosyo. Malaki ang risk, malaki ang puhunan. Parang hindi worth it yung Oras, balik sa'yo, oo, yung yung oras. investment mo. investment. Laging kakaba-kaba yung dibdib ko tuwing babiyahe yung truck ko. Siyempre, tumatakbo. Lalo na pagka nagkakaroon ng aberya sa daan. Pero sa akin naman, hindi sa akin lang, sa palagay ko, hindi yan para sa akin. Para dun sa ibang nagtatracking talaga yan. So, hindi mo na ipinagpatuloy. Na-realize ko na hindi talaga yan sa akin, para sa iba yan. So, Merong dito- naaakmang tao para diyan. So, dito ka talaga nag-focus sa pension house at saka sa restaurant. Yes po. So, ano yung sinasabi mo na isa pa business na hindi sinubukan mo na hindi ka rin nagtagumpay, Lawrence? Yung ano naman, Yusek, yung pong motorcycle parts and accessories. Napakaganda rin pong negosyo niyan. Pero kailangan talaga bantayan. Unang-una, yung mga mekaniko. Pangalawa, yung tendero. Ang hirap pong bilangin ng stocks. Ang hirap gawa ng system pag hindi mo alam. Pero kung malalaman lang kung paano yung sistema, magiging madali. Yun kasi yung wala po sa akin nung time na yun. Nung pinasok ko yung negosyo na yan. Lawrence, sa mga sinubukan mo na mga negosyo, iba't ibang negosyo, sabi mo nga may naging successful, may hindi. Ano ba yung pinaka matinding pagsubok na hinarap nyo bilang negosyante sa mga pinagdaanan nyo, Lawrence? Marami, Yusek. Kahit isa lang, magbigay tayo ng kwento dyan, Lawrence. Sa mga negosyo ko, ang pinakamalaking pagsubok na naranasan namin is yung nagkaroon kami ng business partner na hindi umayos, nalugi. Hindi nalugi yung negosyo, kung hindi parang Hindi maganda fair yung- take off. Hindi fair yung naging trato sa amin nung tao na yun. Nangutang, kumuha ng pera, hindi nagbayad. Medyo malaki-laki din yung naitakas. Kaya medyo halos na down talaga kami ng husto. Hindi yung hirap ng negosyo ang nagpahirap. Yung hirap ng kalooban. Yung tipong konting-konti na lang baka makagawa na tayo ng mali. Mamaya ipagpatuloy natin yung mga challenges na pinagdaanan nyo dyan, Lawrence. At wag po kayo alis sa mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tumakas sa ingay at gulo ng syudad? Yung tipong mapapawaw ka sa napaka-breathtaking na view. Halika na at subukang pumunta sa El Nido. Magsimula sa iconic na Big Lagoon sa Minilok Island. Malinaw na blue-green na tubig na papalibutan ng matatarik na limestone cliffs na swak sa kayaking at instant photo op.
Sunod naman ang Nakpan Beach na isang 4-kilometer stretch ng puting buhangin at malinis na dagat na perfect para sa paglalakad habang ka-holding hands ang iyong special someone, magpahinga o mag-sunset stroll man lang. Mag-island hopping ka rin sa Snake Island dahil sa natatanging snake-shaped sandbar, makakalakad ka na mula mainland patungo sa isla tuwing low tide habang nililibot ang turquoise waters. At para naman sa adventurous na view, suungin ang Taraw Cliff, isang matarik na buntod sa Barangay Buena Suerte na nagtatanghal ng jaw-dropping panorama ng Bakwit Bay. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang swimsuit, waterproof camera at sense of wonder sapagkat ang El Nido ay hindi lang destinasyon, kundi isang likas na obra na dapat mong ma-experience. At yan ang ating highly recommended. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Mga kasosyo, mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Sir Lawrence sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Lawrence, may kinukwento ka na mga naging karanasan mo sa naging partner mo na hindi naging maganda ang takbo ng pagninegosyo nyo. Paano nyo hinarap ang mga challenges na naging problema mo doon at paano mo ito na-resolve? Medyo malalim yung tanong mo, Yusek Gagi. At ang mahirap po kasi sa kagaya nating negosyante is kapag gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng maayos, tapos hindi tayo natatrato ng maayos pabalik. Like for example, yung mga pinagkakatiwalaan natin ng mga business partner na itinuturing natin na parang malapit talaga tayo sa kanila. Dadating sa point na naaabuso pala tayo ng hindi natin alam. Na para bang tayo sa sobra nating tiwala. Kabaitan, yun. Ayaw nating masabi na tayo ay masama. Ayaw nating masabi na tayo ay hindi maganda. Gagawin natin lahat ng paraan para maging maayos. Pero dumadating talaga sa punto na nadadaya tayo, natatakasan tayo. Parang bang palaging mas malamang yung ikaw ay malamangan kaysa roon sa maging fair dapat ang trato. So naging solusyon namin dito ay talagang nanalig kami sa Panginoon. Nagdasal kami na bigyan kami ng tibay ng kalooban. Maayos na pag-iisip. So para malampasan ng mga bagay na pinagdaanan namin dati. Kumusta naman yung support sa'yo ng pamilya mo, mga kamag-anak mo? May mga kamag-anak ka ba, Lawrence, na dati nung nag-umpisa ka ay hindi sila naniniwala sa'yo? So, paano mo ito paano mo ito ginagawa, Lawrence? Wala naman pong mga nagduda sa akin ng mga kamag-anak ko. Kaibigan. Wala pong kaibigan. In fact, yung pamilya ko talaga, supportive talaga sa akin. Naniniwala sa akin, malaki ang tiwala sa akin ng family ko. Kasi unang-una, hindi naman po tayo naging pabaya sa kanila. Pag sa oras ng pangangailangan, tumutulong naman po tayo. At kapag tayo naman ng may kailangan, kahit hindi na tayo magsalita, andyan lang sila. Sa
negosyo mo ngayon, maganda ang takbo. Ikaw ba, Lawrence, kailan mo talaga naramdaman na ito na talaga, tama na yung direksyon ko ngayon sa hanap buhay ko? Nung naramdaman ko po yan, nung time na hindi maganda ang takbo, doon ko siya naramdaman na kailangan kong pagandahin, kailangan kong ayusin. Kasi lahat naman po ng mga bagay sa ating buhay, nararamdaman natin kapag hindi maayos eh. Correct. Makikilala natin kung sino yung totoo sa atin sa oras na tayo ay walang-wala. Makikilala natin kung sino yung kakampi natin sa oras na tayo ay lugmok, sa oras na tayo ay bigo. Doon ko nakita kung sino yung dapat i-keep at kung sino yung dapat i-let go. Ano ba yung naging turning point mo talaga dito sa negosyo mo sa pension house, restaurant? Anong masasabi mo na turning point mo, Lawrence? Ang turning point ko dito, At paano nyo pinalago ang inyong negosyo mula sa maliit na ngayon ay gumaganda na? So, paano nyo nasusustain? sa amin, pagtutulungan lang ng mag-asawa at pag-aaral pa din. Patuloy Tuloy-tuloy na ka pa rin pag-aaral. na pinagaganda, in-improve. Opo. Kasi naniniwala po ako na ang buhay natin walang katapusang pag-aaral. Hindi po natatapos sa school ang learnings. Nasa totoong buhay po yung learnings na kailangan. So, dun sa mga nagninegosyo na hindi alam, malalaman nyo rin kapag ka nandun ka na sa negosyo talaga. Pero kapag aaralin lang ng aaralin at hindi i-execute, sa executions talaga nandun yung matututunan natin sa negosyo. Ganon din yung nangyari sa amin. Habang ini-execute namin yung negosyo, nakikita namin kung alin yung gumagana, kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung dapat tanggalin, kung ano yung dapat iwanan. Napakaganda ng pangalan ng business mo, Yum Venture Food Hub. Ano ba yung, saan ba nanggaling ito? Paano mo ito, bakit tinawag mo tong Yum Venture Food Hub, Lawrence? Yung Yum Ventures, alam naman natin na yung yum napakasarap. So, wala talagang makapagsabi sa amin na yung aming pagkain dito ay hindi masarap. In fact, si Kasosyong Arvin, na-invite na namin doon para maipatikim sa kanya yung mga pinagmamalaki namin na pagkain. So, yum is for the meaning of ito yung masarap na kailangan yung matikman. Ano ba yung values na in-apply nyo, natutunan nyo na pagiging barbero patungo sa naging CEO ka ng at founder ka ng Yum Venture at ito pang pension house business mo, Lawrence? Ang values na talagang natutunan ko, tumatak sa akin is yung magiging matapat, integrity, pakumbaba, mapagkalinga sa mga tao na kung sino yung nagugutom, kung sino yung lumalapit. Doon kami nakuha ng inspirasyon sa mga taong napanghihinaan ng loob. Ano ba ang mga lessons, Lawrence, na pwede mong ibahagi sa mga viewers natin sa kabuhayan at negosyo na natutunan nyo sa pagninegosyo at baka may mga qualities na mahalaga na magtagumpay ang isang entrepreneur? Sa mga lessons na mga natutunan namin sa buhay, hindi pala yan kayang matutunan sa overnight lang. Kailangan mong subukan, kailangan mong malaman. Kung hindi mo siya susubukan, kagaya ko, nung time na ako, sumubok ako ng tracking. Kung hindi ko siguro sinubukan ang tracking, baka hanggang ngayon nanggigigil pa ako sa tracking. Pero once na sinubukan ko at nalaman ko na hindi pala talaga siya maganda, madali lang siyang bitawan. Sa negosyo, kailangan mo munang subukan. Kasi kung pag hindi mo sinubukan, inaral mo lang ng inaral, ubos na yung oras mo. Hindi mo pa nasusubukan, wala ka pang alam na desisyon. So doon pa lang, kapag ka nasubukan mo na, makakapag-desisyon ka na. Iiwan mo ba o itutuloy mo pa? Kapag
nalaman mo doon sa pagsubok mo na yan, magiging mas matibay ka. Hindi yung nauubos lang yung oras sa kaiisip, sa katitingin, kasasabi ng what if. Hindi matatapos ang pag-iisip sa ganon. Kailangan subukan para malaman. May masasabi ka ba aside from dyan sa sabi mo sa tracking na sinubukan mo na negosyo na ayaw mo nang ulitin? Actually, Yusek, sa akin lang naman yun. Pero marami naman nagtatracking diyan na magagaling. Maraming mga nagtatracking na kaya nilang dalahin yung negosyo. So sa negosyo, kanya-kanya yan. Kung yan yung para sa'yo, yan yung negosyo mo. Kagaya ko, gusto ko bumalik uli sa pagiging barbero. Kasi mas nararamdaman ko yung init, mas nararamdaman ko yung pakiramdam na malaya ako. Na alam ko ang ginagawa ko, masaya ako sa ginagawa ko, at nakakatulong ako sa iba, nakakapagbigay ng value, nakakapag-inspire ng mga tao. Sa ganung paraan, sobrang happy na ako eh. Baka may mensahe ka sa mga kababayan natin, Lawrence, na nag-iisip mag-umpisa ng kanilang negosyo na natatakot sila, or baka may parting words ka, kasama na rin dyan yung mga kabataan na gusto rin kayong gayahin na mag-start ng negosyo na sa tingin nila hindi nila kaya mag-umpisa ng negosyo kasi wala silang puhunan. Baka may parting words po kayo, Lawrence, sa mga kasosyo natin, kanegosyo natin. Ay, salamat po sa pagkakataon. Ang masasabi ko lang sa mga kabataan, lalo na yung mga gustong pumasok sa pagninegosyo, kailangan yung tibay talaga ng loob. Excuse me. Yung huwag niyong isipin na mahirap. Gawin niyo. Baka nandun yung magic. Ako, kagaya ko, hindi ko ito pinangarap na maging negosyante. Pero naging negosyante ako doon sa paraan na ibinigay sa akin. So kung ano yung challenges na ibibigay sa inyo, i-accept nyo. Challenge yan. Ibig sabihin, merong something diyan na po pwedeng maging kapaki-pakinabang sa darating na panahon. Basta yung wag lang tayo doon sa masasama. Doon lang tayo sa mabuti, doon lang tayo sa tama. Maraming salamat sa iyo, Sir Lawrence, sa pagbabahagi ninyo ng kwento, inspirasyon at hindi matatawaran na determinasyon bilang isang negosyante. Nagsimula sa simpleng simula. Tunay na kahanga-hanga ang inyong dedikasyon na lumikha ng oportunidad, magbigay serbisyo at magturo ng aral na tagumpay ay hindi lamang sa yaman na susukat, kundi sa hirap, sakripisyo at halaga ng pagtulong sa kapwa. Sa ating pong mga manunood, naway nagsilbing inspirasyon ito upang patuloy nating yakapin ang sipag, disiplina at pagmamahal sa sariling pangarap. Dahil hanggat hindi tayo sumuko, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Ang tagumpay ay bukas para sa lahat, lalo na sa mga handang magsimula at matuto. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan at itaguyod ang negosyong Pilipino dahil dito nagsisimula ang tunay na pag-unlad para sa ating bansa. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episodes, maaari niyo pong balikan ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, at Facebook page, Kabuhayan at Negosyo Gani Makatuman. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang problema, kahit anumang sakuna, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang